Tungo po tayo dyan sa may Baguio City dahil nakapanayam po ng Bombo Radio ang mismong asawa ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral at nagsalita na po siya kasunod nga po ng pagpanaw ng dating opisyal. Kaugnay yan, may live report ang Bombo Radio Baguio. Emosyonal lang naging pahayag ni Engineer Cesar Cabral, asawa ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, dahil ipinagpipilitan umano ng mga otoridad na isailalim sa autopsy at DNA ang labi ng kanyang asawa na ngayon ay nasa isang funeral home sa Upper Tadyangan, Tuba, Benguet. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Engineer Cabral na hindi na kailangang isailalim sa autopsy ang labi ng kanyang asawa dahil naniniwala siya na aksidente ang pagkamatay nito. Ating pakinggan ng pahayag ni Engineer Cesar Cabral. So ngayon ang dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-register namin, mamadala namin sa Manila. Hanggang ngayon hindi pa gumagalaw yung papel eh. Pinapa-autopsy po kasi yung asawa. Oh, sabi ko nga, ito na nakita namin, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Where nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Ayon pa kay Engineer Cabral, hindi na kailangang isailalim sa DNA ang labi ng kanyang asawa dahil matagal na niyang nakasama ito, pati ang kanyang mga anak. Kaya alam nila na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang natagpuang bangkay. Nandito pa ang ating pakinggan, ang karagdagang pahayag ni Engineer Cesar Cabral. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng di ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't sila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusga. Samantala, patuloy pa rin ang pangungumbinsi ng mga otoridad at ang ng ilang pang mga nandito na SOCO, NBI at CIDG sa mga miyembro ng pamilya para isailalim ito sa autopsy at ilang pagsusuri ang labi ni Cabral. Dahil may posibilidad umano na foul play sa ang nangyaring insidente. Matatandaan na noong pasado alas 7 ng gabi kahapon, Disyembre 18 ay natagpuan ng katawan ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na wala ng buhay sa Cannon Road, Wood River, Campo, Tuba, Benguet. Bago ang insidente, una nang kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Bombo Radio Baguio na pumunta sina Cabral at ang kanyang driver sa Ricardo Muñoz Hernandez at ang kanyang driver na si Ricardo Muñoz Hernandez. Ngunit bago pa sila dumiretso sa lungsod ay hiniling umano ni Cabral sa kanyang driver na huminto muna sila sa Cannon Road sa Tuba, Benguet para makalanghap ng hangin. Ayon pa kay Magalong, sinabi umano ng driver ni Cabral na sinata sila ng pulis na naka-duty sa oras na iyon. Pasad at sa ngayon ay nasa funeral home pa rin ang labi ni dating Undersecretary Catalina Cabral dahil wala pa rin yung death certificate na inaantay nitong asawa niya. At sabi ng kanyang asawa ay wala daw yung doktor na pipirma na kung saan ito kasi ang nagdeklara na pumanaw na itong si Undersecretary. At ito namang driver ay nasa kustodiyo naman ng kapulisan dahil itinuturing itong witness at the same time ay itinuturing din na persons of interest. Mula dito? Okay. Mula dito. Ito, may tanong ko lamang, Bombo Baguio, sapagkat ito yung sentro, Bombo Jerwin. Ito yung sentro ng atensyon ngayon, hindi lamang dyan sa inyong lugar, kundi nationwide. Yung driver, sumalang na rin ba ito sa interogasyon o yung iba pang mga proseso sa ilalim ng mga proseso ng ating mga otoridad para kunan ng testimonya at may mga presensya ba dyan, mga prosecutor or iba pa na mga opisyal na humahawak dito sa usapin na ito, Bombo Jerwin?
Yes, Bombo Dennis, actually galing tayo kanina dito sa Tuba Municipal Police Station at kinukuha natin yung pagkakataon na ma-interview sana itong driver. Pero ito pinagbawalan tayo ng mga kapulisan at sinabi na may darating kasi na mag-i-interview din sa kanya, which is ito nga yung interrogation na gagawin sa kanya, Bombo Dennis, kaya hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong makausap itong driver. So kanina kaninang tanghali meron na din yung mga nagtanong sa kanya ng mga opisyal at nung hindi tayo napagbigyan na makausap itong driver ay nagtungo na tayo dito. Okay, si Bombo Everly may ilan ding punto na gustong malaman kaugnay niyang sitwasyon na yun. Bombo Ever? Yes, Bombo Jerwin, for clarification lamang kasi nagiging questionable ngayon itong pag-turnover ng kapulisan dito sa mga nakumpiska or na-recover na mga kagamitan ng pumanaw nga na si dating DPWH Undersecretary Cabral ng mga cellphone niya na mahalaga para dito sa pag-iimbestiga ng ugat ng kanyang pagkamatay. Totoo ba na nasa kustodiya ito ng pamilya niya at natanong mo ba dun sa mismong asawa din ni dating Undersecretary Cabral kung sa kanya turn over yung including yung cellphone na o kaya naman ay may tawag nito yung iba pang mga kagamitan doon ba sa mismong pamilya na nariyan sa Baguio ngayon, Bombo Jerwin? Yes, Bombo Everly, kanina natanong natin yan kay Mr. Cabral at sabi niya wala sa kanila at hindi niya pa nahahawakan at hindi niya pa nakikita itong cellphone at anumang electronic devices na hawak ni dating Undersecretary Cabral. So hindi natin alam kung na kanino kasi sabi nila na ibigay daw sa pamilya pero wala naman. Ultimo yung hotel na pinag-istihan nila dito hindi pa nakakapunta itong pamilya Cabral dito sa siyudad ng Baguio. Bombo Everly. Okay, kung wala nang dagdag na katanungan si Bombo Everly, habol ko lamang ito, Bombo Jerwin, maliban dito kay Mr. Cabral, may iba pa bang miyembro ng pamilya na kasama siya na nag-aasikaso dito sa mga prosesong kinakailangan? Sa ngayon, Bombo Dennis, mag-isa lang ni Mr. Cabral or ni Engineer Cesar Cabral. Mag-isa niya lang dito ngayon sa funeral home at mag-isa niyang sinasagot itong itong autoridad natin at talagang todo tanggi siya. At sabi niya na talagang iuwi niya, gagawin niya ang lahat upang maiuwi ngayong gabi itong labi ng kanyang asawa, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Jerwin. Mag-ingat kayo dyan. Yes, at mula dito sa siyudad ng Baguio, ako si Bombo Jerwin ang nag-uulat at ito ang Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information at Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.